Buhat ng maaksidente, sa 4 na sulok na lang ng kwartong ito namamalagi si Mang Leopoldo. Hindi na kasi kaya ng kanyang katawan na bumangon dahil nabali ang bahagi ng kanyang spinal cord at nagkaroon pa ng komplikasyon. Kaya naman ang kanyang ikalawang asawa na lang ang nagsisilbing kamay at paa niya. Dugay ko ng pangarap na makita ko sila basta kung mga anak ko. Sabi niya sa akin, gusto daw niya makasama yung anak niya. Diyan na raw titira sa Davao del Norte, Santo Tomas. Matinding awa ang nararamdaman ni Nanay Remy sa tuwing makikita ang kalagayan ng kanyang kapatid. Gustuhin man niyang dalasan ang pagdalaw dito, hindi raw niya magawa dahil hindi kakayanin ng kanyang bulsa ang bigat ng pamasahe. At sa tuwing nagkikita sila, isang bagay lang ang pinapakiusap sa kanya, ang mahanap ang mga anak ni Mang Leopoldo. Paabot lang ko noon ng tuwis ko lang. Parang magkita kami. Kaya naman naisipan ni Remy na lumiham sa aming programa upang iparating ang pangungulila ng kanyang kapatid sa dalawa nitong anak. Sa anak ko, tanaw manggaling si Darog TV, nasiliti ang laki. Dito sa Hinunganan, Southern Leyte namin natagpuan si Flor, ikalawang anak ni Mang Leopoldo. Naiyak lang ako kasi hindi ko siya nakita. Anong hitsura niya. Kung ano siya. Kahit kailan hindi ko pa siya nakita. Kahit picture na lang. Nang mamatay ang kanyang kuya, pinili ng nooy 16 na taong gulang na si Flor na umalis sa poder ng kanyang lola dahil hindi naman siya nito kayang buhayin pa. Habang ang kanyang ina, matagal na silang iniwang magkapatid ng mag-asawa uli. Siyempre, naiinggit ako sa ibang tao, may pamilya, masaya sila. May nag-alaga sa anak nila. Sa amin, wala. May lola kami pero kulang pa. Aminado si Flor na salat siya sa lahat ng aspeto ng buhay. Dahil din sa kakapusan, kaya hindi magawang hanapin ni Flor ang sinasabing tatay niya na iniwan ng kanyang nanay nung siya'y sanggol pa lamang. Yakapin ko siya, tapos iiyak ako sa kanya. Ngayon pa lang kami nagkita. Ganun. Tanungin ko sa kanya, ba't kayo naghihiwalay ni nanay? Ganun po. Kasi pinabayaan niyo po kami. Dito na namin iniabot ang litrato na nakuha namin mula sa pagsasaliksik na aming ginawa. Yung kapatid ko po, parang ganito itsura niya ng kuya ko. Siyempre, hindi ko naisip kung siya ba ang tatay ko. Kasi ganito din ang shape ng itsura ng kuya ko sa mukha niya. Yung kuya ko din, matangos ng ilong. Tapos, ganito din ang mukha niya. Kumpiyansa si Flor na ito na nga ang kanyang tatay na halos 25 taon din niyang hindi nakapiling. Kaya naman, isang panawagan ang nais ipahatid ni Flor para sa kanyang ama. Tay, kung nasaan ka man ngayon, sana magkikita tayo. Kung saan ka nakatira, sana puntahan mo ako dito para magkita tayo. Para malaman mo anong kalagayan ko. Para malaman ko din anong kalagayan mo ngayon. Para mayakap kita.
Kinailangang bumiyahe ng mag-asawa papuntang Davao upang alamin kung tama ang impormasyong aming nakala. Si Flor, magkahalong kaba at pananabik ang nadarama. Ito na ba ang magbibigay linaw sa puwang sa kanyang pagkatao? Hindi batid ni Mang Leopoldo ang aming pakay, kaya patuloy ang kanyang panawagan. Ako si Leopoldo Flores. Ang akong edad, 54. Nanawagan ko sa kong anak sa Leyte, si Leolis. Sobra na 20 anyos, wala may magkita. May panahon na siguro makita. May tanawa lang ko ninyo kasi makita ko yung TV. Ako nanawag sa inyo ha, Leolis nga. Si Papa niyo, Leopoldo Flores. O itong anak na ko si tuwa sa Manila. Natigilan si Flor. Hindi na niya nakuhang kumpirmahin ang mga detalye. Sadyang umiral ang lukso ng dugo sa pagkakataong iyon. May sakit na yung ama mo, ano, Lisa, ano. Kaya ako lang sa ako na lang nag-iisa. Wala ba si Kuya? Madaling nagkapalagayan ng loob ang mag-ama. Binura ng mainit na yapos ni Flor ang 25 taon nilang pagkakalayo. Tumutang-mukha po sila yung kapatid ko. Ito po picture niya po. Liwat kayo sa po atong laki. Ito po si Kuya Leo. Wala na po siya. Gama ko litrato siguro nga ba dito sa mga siyempre masakit to eh. Huwag man ko magtuwa nga patay na siya. 20 oras. Tuwa man ko mabuhi pa. Pangarap po talaga makita ko yung tatay ko. Kasi lumaki kami ng mga tatay. Ang tanong ko lang, ba't sila naghiwalay? Siguro pag hindi pa sila naghiwalay, buhay pa yung kuya ko. Siguro ko nalalagaan pa rin siya. Ipinabatid na rin namin sa kanila ang taong humiling na sila'y magkasama muli. Sa GMA po, hinatid ko talaga doon sa opisina ng GMA Center po. Masaya po, pero kulang pa rin, sir, kasi nawala talaga yung isang kapatid niya. Hindi namin yung nakita, matagal na po. Nagpasalamat po ako kasi pag hindi siya nagsumulat ng padala ng GMA, hindi kami nakikita ngayon. Ito na siguro ang paraan para nakikita kami. Huli na yung isa, wala na. At para mas maging memorable ang pagkikita nila Flor at Mang Leopoldo, isang salo-salo ang aming inihanda. Hindi matutumbasan ng anumang bagay sa mundo ang sayang hatid kapag buo ang pamilya. Paghiwalayin man ang tadhana, panahon man ang bilangin, kapag ang may likha na ang kumilos, muling magtatagpo ang landas ng mga taong sinubok.